Panginoon, ituro mo na iyong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo, at isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon pong araw na ito ay ginugunita natin si Santa Rosa ng Lima, Peru, isang dalaga. Siya po ang patrona ng Timog Amerika at ikalawang patrona ng ating bansang Pilipinas. Pagkatapos ni Maria, pangunahing patrona, ang ating ikalawang patrona, si Santa Rosa de Lima. Ayon po sa kasaysayan, bagamat malarosas ang kaniyang kagandahan, napakaganda ng kaniyang mukha at ang kutis niya singningning ng asukal. Maganda ang kaniyang mukha, kasing ganda ng kaniyang kalooban. Subalit, hindi niya ginamit ang kaniyang pisikal na kagandahan para parangalan ang kaniyang sarili. Bata pa lamang po ay kinakitaan na si Santa Rosa de Lima ng kakaibang kakayahan. Marunong siyang magtiis sa anumang hirap, sakit ng kalooban at maging ng pangangatawan. Sa lahat ng ito, ang kaagapay ni Santa Rosa de Lima walang iba kung hindi ang Panginoon, sapagkat ang paghihirap ng Panginoong Jesus Nazareno ang naging inspirasyon ni Santa Rosa de Lima. Kaya naman, siya ay lumaki bilang isang masunuring anak at noong siya'y magdalaga,
lalong lumutang ang kaniyang angking kagandahan. Kaya maraming tao, maraming kalalakihan ang naakit sa kanya. Marami ang nanligaw sa kanya. Sa kabila ng mga papuri na natanggap niya, kanyang tinalikdan ang pang-aakit ng mundo. At upang tigilan siya ng mga manliligaw, kaniyang pinagaspang ang kaniyang mga mukha at kaniyang mga kamay at kaniyang ginupit ang kaniyang maganda at mahabang buhok. Mahirap talikuran ang kamunduhan, ngunit nagawa ito ni Santa Rosa de Lima. Dahil sa kaniyang kagandahang loob, itinalaga niya ang kaniyang sarili upang paglingkuran ng buong buo si Jesus Nazareno. Mas pinili niya ang Diyos kaysa sa komportableng buhay. Kaya naman ngayon, kinikilala natin siya hindi lamang sa kaniyang kagandahang pisikal, kung hindi maging sa kaniyang magandang kalooban. Masasabi nating marubdob o malalim ang kaniyang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. At ito po ang tema ng ating ebanghelyo sa araw na ito, pag-ibig. Sinabi sa atin ni Jesus Nazareno sa ebanghelyo, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, at ng buo mong pag-iisip, sapagkat ito ang mahalagang utos. Ito ang nangunguna sa lahat ng mga utos. Ngunit may idinagdag siya, may ikalawa pa, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ipinapaalala sa atin ni Jesus Nazareno na ang utos ng pag-ibig ay may 200 na hindi pwedeng paghiwalayin. Unang daan, ibigin ang Panginoon ng buong puso at pag-iisip. At ang pangalawang daan, ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Ibig sabihin po nito, kung iniibig mo ang Diyos, dapat iniibig mo rin ang iyong kapwa. Kaya, hindi mo pwedeng sabihin na iniibig mo ang iyong kapwa, ngunit hindi mo naman iniibig ang Diyos. O kaya naman, hindi mo rin pwedeng sabihin na tanging Diyos lang ang iniibig mo at hindi mo iniibig ang iyong kapwa. Our love to God and our love to our neighbor is inseparable. Lagi po itong magkasama, laging magkakabit, laging magkadugtong, at hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya dapat alalahanin natin na anumang bagay ang ginawa natin sa ating pinakamaliit na kapatid, ginawa rin natin ito sa ating Panginoon. Kaya nga lagi kong binabahagi, kapag hindi ka naging mabuti sa iyong kapwa, hindi ka rin naging mabuti sa Diyos. Kapag pinagmalupitan mo, inalipin, sinaktan mo ang iyong kapwa, para mo na rin itong ginawa sa ating Panginoon. Subalit kapag ginawan mo sila ng mabuti, inaruga, kinalinga, minahal mo ang iyong kapatid at kapwa, ginawa mo na rin ito sa ating Panginoon. Mga kapatid, isa pa po sa pinakamahusay
na paglalarawan ng kahulugan ng pag-ibig ay ayon mismo sa pagkaunawa ni San Pablo. Ayon sa kaniya, ang pag-ibig ay matiyaga at laging mabuti. Ang pag-ibig parating nagtitiis. Ang pag-ibig laging naniniwala. Ang pag-ibig laging umaasa sa kapangyarihan at kabutihang loob ng Panginoon. Kaya nga po bilang mga Kristiyano, ganitong pag-ibig po ang inaasahan sa bawat isa sa atin. Pag-ibig na minamahal ang Diyos ng buo nating puso at pag-iisip. Gayon din naman, may kakayahan tayo na mahalin ang ating kapwa sa kabila ng kanilang karupukan at mga kahinaan. Pag-ibig na handang magmalasakit para sa kapakanan ng ating kapwa at isang pag-ibig na handang magpatawad sa pagkukulang at kahinaan ng ibang tao. Mga kapatid kay Kristo, lagi po nating tatandaan, kagaya ng buhay ni Santa Rosa de Lima, kinalulugdan ng Diyos ang isang taong may mabuting kalooban. At ang isang taong may mabuting kalooban, iniibig ang Diyos at iniibig ang kapwa. Hindi po interesado ang Diyos sa pisikal nating kaanyuan. Interesado siya sa laman ng ating mga puso. Ang magandang katanungan para sa ating pagninilay sa araw na ito, sino at para kanino tumitibok ang iyong puso? Para lang ba sa iyong sarili o para sa kapwa at sa Diyos? Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.